Grabe na talaga itong nangyayari sa ating bansa. Pag mga simpleng empleyado ng pamahalaan or section division chief, kaunting pagkakamali, nasususpinde, natatanggal. Pero pagka mga elected na mga politician, mula sa local government, unit, congressman at mga senador, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan na posibleng sila merong kinalaman o ginawa. Wala man lang nag-leave, wala man lang nakita tayong voluntaring umalis sa kanilang mga pwesto. Di ba? Hindi ko sinabing guilty. Pero kung ikaw ay mapagbintangan at ikaw ay tinuturo na tumanggap ng 25 to 30% commission sa mga project, corruption yon. Natural ang gagawin ng mga politiko, puro denial, puro hugas kamay, hanggang doon lang. Kakapalan ng mukha at mananatili sa mga pwesto. Paano sila magiging leader by example? Paano natin sila papamarisan sa magandang asal at paging professional na mga government official? Samantalang ang mga simpleng empleyado at kawani ng gobyerno, lalo na ang mga kontraktual o talent, napakadali nilang sibakin at tanggalin. Kahit na mga career official at kawal ng gobyerno, pag may kaunting pagkakamali, suspendido at kinakasuhan kaagad. Pagka mga local official, congressman at senador, katakot-takot na ang usapin sa graft in corruption na talagang itinuturo sila ng mga tauhan nila o kasapakat nila tungkol sa korupsyon sa mga project. Ni isa, wala pang nag-leave man lang por delikadesa o nag-resign for delikadesa. Lahat talaga pakapalan. Saan pupunta ang bayan natin? Di ba meron tayong kasabayan, ulitin ko, leader by example. Dapat pinapakita ng mga leader ng ating bansa ang matibay na halimbawa na hindi sila kapit-tuko, hindi after position lang sila, o hindi after money lang sila, kung hindi yung kredibilidad, pagkatao, at yung tiwala at pagtitiwala ng taong bayan ay mahalaga yun. O wala na talaga sila. Manhid na, immune na. Naging normal na sa kanila ang masangkot, isangkot, mga kasuhan, ikulong, ay kasi mayroong mga dating senador, nakulong na eh. Pero ito't nasasangkot na naman. Katulad ni Bong Revilla at saka Honey Estrada, nababanggit na naman. O ito, si Villanueva, ano ang sabi ng DOJ? Kasama na sa Prosen, Hinol, ang kanilang mga asset. Ibig sabihin, minakita silang probable cause. Ibig sabihin, minakita silang basihan. Kasi hindi gagawin ng gobyerno na mag-hold ng asset ng isang personalidad, mga politiko, mga kanino, kung wala silang basihan. So dito may basihan. Kasi itinuturo sila. Pero dahil nga po sa palakasan na lang, palakasan ng apo, palakasan ng loob, pakapalan din ng mukha ang labanan. Paalaala lang po, pera po yan ng taong bayan. Dugot pawis yan na pinaghirapan ng mamamayang Pilipino. Ang perang ginagastos ng gobyerno. Ang mga Pilipino ang collateral pag nangutang ang gobyerno sa mga international bank at sa international community. Tapos nanakawin nyo. Tapos taas na upa kayo na kung magsasalita, akala mo napakalinis nyo. Akala nyo walang kayong ginawang kalokohan. Pero tinuturo kayo ng isa, dalawa, kamay ng mga kontraktor, ng mga district engineer na inyong inutusan dahil kayo ang proponent at nakinabang ng 25 to 30% sa pera. Total project. Kaya bilyon-bilyon ito. Aabot nga ng trilyon. Ganyang katindi. Ano po niyo masasabi? Please comment, react at ang karapatan po ng ating lahat, tayong lahat, sa malayang pagtatalakay dahil buhay at ating gobyerno ang nakataya. Kinabukasan ng bansa at Pilipino ang nakataya dito. Huwag tayong magsawa. Uy, sandali. Mukhang umiinit yata yung palitan ng paliwanagan. Eh, parehong congressman ito, di ba?
Congressman Terry Ridon, chairman ng Public Accounts, nag-imbestiga pero tumigil. At Congressman A.D. Villanueva, father ni Joel Villanueva, Senador Villanueva. Congressman po yan sa party list. Kasi sinasabi ho ni Ridon, malinaw daw po, kitang-kita na daw po yung mga ebidensya tungkol sa kay Joel Villanueva, Senador. Pero siyempre pumalag yung ama. Di ba? Pero palitan ho sila ng Saan pa tayo maniniwala? Kay Congressman Ridon o kay Congressman Villanueva at Senator Villanueva? Tinatanong ko lang, sino ating papaniwalaan tungkol dito sa palitan ng mga pahayag tungkol sa pagkakasangkot sa graft and corruption? Si Alcantara, District Engineer ng First District ng District Engineer ng Bulacan, na kahit anong tinayal na hindi kilala niya ang mga ito, lumabas ang mga picture, video at text message na palitan ng communication between Alcantara at Joel Villanueva. Pero wala daw, hindi daw niya kilala, hindi daw niya alam. Wow! Talaga lang Ang lupit. Ang lupit ng mga pangyayari. O pahabol lang natin balita, mukhang itong linggong ito, hindi muna ako mag-iimbestiga, hindi magre-resume ang Blue Ribbon Committee. Under evaluation daw po ang lahat ng mga dokumentong nakita na ng sunod-sunod na hearing ng komite. Sabi ni Senator Ping Lacson, kanila ding sinusuri at pinaimbestigahan ano ang background, ano ang pagkatao nitong pinakuling testigo na dinala nitong si Marcoleta, na si Orly Gutesa. Punong-puno ho ng pagdududa sa kanya kasi. Kung saan siya galing, saan pinulot, at biglang nag-akusa na lang ng kaliwat kanan na parang idinugtong lang para kapanipaniwala umano doon sa mga naunang testimonya ng mga kontraktor at mga district engineer. Pero mukhang sablay naman base sa inisan na mga pagsusuri. Under investigation. At dahil dyan, wala mo ng hearing ngayon linggong ito, ang Blue Ribbon Committee. Kung kailan masusundan, hindi natin alam. Aabangan natin. Marami pa kasi dapat mabulgar dito. Sana nga pati kasamahan nilang mga senador, isa lang nila dyan. Pag may mga ibang taong nabanggit ang pangalan, pinapatawag, tinatanong, ay bakit ang mga senador Ilang senador na ang nabanggit yan? Jingo Estrada, Villanueva, Bong Revilla, Nancy Binay. Ayan po yung mga nabanggit. Escudero, dating Senate President. Yung mga senador na yan, dapat isa lang sa next investigation. Aking idea lang po yan. Kung ayaw ng mga senador, wala tayong magagawa. Kasi yung mga yan, dapat din tanungin. Alam naman natin magdi-deny, pero dapat din silang sumalang on record sa Blue Ribbon Committee ang mga dati at kasalukuyang senador na nabanggit tungkol sa pangungumisyon, SOP, sa pera ng bayan.